Noong 1984, may isang warehouse sa dulo ng kalye na lihim na kinakatakutan ng mga residente. Bawat taon, may nawawala. Karaniwang mga batang kalye, delivery boys o tambay na naliligaw. Pero ang pulisya, walang ginagawa. Sabi nila, walang ebidensya. Hanggang sa mismong anak ng alkalde ang nawala roon. Pinaimbestigahan ang lugar, pero nang pumasok ang mga tauhan, wala silang natagpuan, kundi isang malaking kwarto na may sulat sa pader. Si Eric Morales, isang 23 anyos na delivery rider, ay pauwi mula sa isang delivery sa Mandaluyong. Gabi na, malakas ang ulan at tila may problema ang GPS niya. Palaging nagre-route sa halip na dumaan sa kilalang daan, nadala siya ng app sa isang Avenida Street, isang lumang bahagi ng lungsod nang hindi pa niya nararating. Napansin niyang kakaiba ang paligid. Walang katao-tao. Ang mga gusali luma't wasak na. Wala ring ilaw sa mga poste. Tanging ang ingay ng ulan at humuhuning aso sa malayo ang maririnig. Maya-maya, may nadaanan siyang isang batang babae. Nakatayo sa gitna ng kalsada. Nakaputi, nakayuko, basang-basa. "Miss, okay ka lang?" tanong niya. Dahan-dahang tumingila ang bata, ngunit walang muka. Wala, makinis na balat ang naroon. Walang mata, ilong o bibig. Napaatras siya, muntik pang tumilapon ng motor. Nang tumingin ulit, wala na ang bata. Sa pagtatangkang makalabas sa kalsada, nakita niya ang isang malaking gusali, may kalawangin at sirang karatula. Bodega ng lumang kagamitan. Sa tapat nito, tila may gumagalaw sa loob. Naisip ni Eric na baka may tao, baka makapagtanong. Bukas ang gate, kaya pumasok siya. Sa loob ay katahimikan. Ang hangin ay malamig, pero amoy na amoy ang nabubulok na kahoy, lumang papel, at parang may dugo. Nang tumapat siya sa isa sa mga shelves, may nakita siyang manika. Nakatitig sa kanya. Hindi basta manika, may tunay na ngipin, at ang mga mata ay umiikot kahit hindi ito ginagalaw. Parang sinusundan siya ng tingin. Maya-maya, nagsimulang magpatay-sindi ang ilaw sa cellphone niya. Nag-flicker hanggang sa biglang bumukas ang isang pinto sa likod niya. Tila sinisip-sip ng dilim ang paligid. Sa loob ng kwarto, may isang makapal na salamin, parang one-way na mirror. Nang sumilip siya, nakita niya ang sarili niya. Pero ang refleksyon, hindi siya ang gumagalaw. Sa halip, nakangiti ito habang dumadaloy ang dugo sa gilid ng bibig nito. May naririnig siyang kaluskus. Nang lingunin niya ang sulok, may lumabas na matandang lalaki, kalbo, punit ng balat ng muka, at may mga bakal sa kamay. "Hindi mo dapat pinasok to," sabi ng matanda. "Bodega to ng mga kaluluwang hindi makaalis. At ngayon, isa ka na sa amin." Dahan-dahang bumukas ang kwarto. Sa bawat isa, may nakapusas na tao, walang muka. Ang isa ay may balat na parang plastik. Ang isa naman ay ginawang manika. May mga tahi sa katawan at butas sa ulo. "Tingnan mo," bulong ng matanda. "Lahat sila delivery rider din, naligaw tulad mo." Tumakbo si Eric, ngunit sa bawang pintong pinubuksan niya, may mga kwarto, tambakan ng mga gamit na bahagi ng bodega ang naroon. May isang silid na puno ng mga larawang Polaroid, puro mukha ng mga taong takot na takot. Sa gitna ng silid, may isang altar, may kandila, buhok, ngipin at isang larawan niya. Kinunan siya ng hindi niya alam. Biglang nagsara ang pinto, umilaw ang silid at mula sa kisame
bumagsak ang bangkay ng isang lalaki. Nagdugo ang tinga ni Eric. Sumisigaw siya, pero walang boses ang lumalabas. Sa kanyang paglalakad, sa pinakamalalim na bahagi, may nakita siyang mga sulat, mga file, mga lumang dokumento mula pa noong martial law. Nakasaad doon na ginamit ang bodega bilang Project Tahimik, isang lihim na eksperimento ng gobyerno kung saan sinusubukang i-transfer ang kamalayan ng tao sa ibang katawan. Project raw ito ng mga taong may mataas na kapangyarihan. Ngunit bigo ang proyekto dahil ang mga kaluluwang inilipat ay nagalit at ngayon sila'y nakabilanggo sa mismong bodega, naghihintay ng susunod na bibiktimahin. Makaraan ng maraming pagsubok, nakahanap si Eric ng hagdan paakyat. Umakyat siya, sumisigaw, umiiyak, hanggang sa nakita niya ang liwanag, ang labas. Nang makalabas siya, pagod na pagod, nakita niya ang kalsada. May mga tao, maaliwalas na. Tila normal ang lahat. Ligtas siya, ngunit nang tingnan niya ang salamin sa isang sasakyan, hindi na siya si Eric. Iba na ang mukha niya. Sa likod ng kanyang damit ay may nakasulat, Property of the Bodega, Unit Number 1437. At mula sa malayo, sa bintana ng gusali, may aninong nakasil at ngumingiti.